شيخنا الفاضل نور الآن عبد الله، فليتفضل سيادته مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Unang-una, binabati ko ang mga kapatid natin na umakap uli sa pananampalatayang Islam. Kayo po ay biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakalaking reward dito sa mundo. Unang-una, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu yajubu ma qablahu. Ang Islam ay nakakabura sa lahat ng mga naunang kasalanan na inyong nagawa. Kaya kayo po ay pinagbala sa araw na ito. Nakakuha kayo ng dalawang napakalaking biyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, bago kayo umakap sa Islam, ang pagiging Christian ninyo, kayo ay may reward din doon dahil sa paniniwala ninyo kay Hesus Kristo. Pangalawa, ngayon ay umakap na kayo ng Islam, isa na naman itong panibagong reward na ibinigay sa inyo ng Allah dahil nandito na kayo sa totoong relihiyon. Alhamdulillah, maraming salamat at maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng nag-organisa ng programang ito. Higit sa lahat, ang Akhawat Tunisa na kung saan sila po ang nag-imbita sa amin para pumunta dito sa inyo. Inshallah, at sa lahat ng mga nag-sponsor sa amin sa pagpunta dito. Iako niya pugyugan pumbitiya Sir Kano na iniganat sa kinaudzuan to na pagtagalog po mga tawa niya. Apiyaw nakabunser kami amid Tagalog. Na pagkatawang ko Sir Kano matoke bon magindanon nang gumagindanon kano bon base siya kadadaklan. Ito yung kailangan na challenge sa ating lahat-lahat kung paano natin maturuan ang ating mga wata, ang ating mga mulyataw ng ating sariling lingwahe. Dahil nakakahiya sa angka natin na Maguindanon, ay hindi tayo marunong mag-Maguindanon. Actually, I am a pure Maguindanon. I am not ashamed when my English is mistake or Tagalog is mistake. But I ashamed when I am lost in my own language as a Maguindanon. Di ka na makaya, iri ka matod Tagalog. Ka na makaya, i-mistake ka pag Ingleson ka. O giraya makaya, iri ka mataw sa Maguindanon. Inunta Maguindanon ka. Yun yung nakakahiya. Kaya please try your best na matutunan ng mga ating mga anak itong original na language natin. Dahil sa BARM, meron na tayong mother tongue ngayon. Meron na sa curriculum ng Ministry of Basic Higher Education, Ministry of Basic and Technical Higher Education, yung tinatawag na mother tongue. Ibig sabihin, kasali na sa curriculum ang Maguindanon ngayon. So ito ang isa sa mga challenge natin. Pangalawa, naniniwala ako na meron din kayong mga kamag-anak doon sa atin. Sa pag-uwi ninyo ay magtataka sila kung hindi na kayo marunong mag-Maguindanon. Arang katawang ko history. Siya bagabrod. Ada makatayos na nakanggabag siya sa Manila. Nanging kapang ka nakalabis sa Laguna siya sa Manila panggabag. Yaning kinoli, narinig makazabote siya manin, taging karo amanin dato, ikatika pa ni kawonan, nasama na usatunan, ikawo. Yaning bukatawan daw kaniya manin, na taging what? What?
Tiginwat. Tigin ikatiga kawo. Tiginwat. Ngum masakit tiginaw niya manin. Ngum pagwa sa buro. Tigin di akon ka buwat-wat sa kunan to ka tabrang ko yawas ang gatamibas. Tigin way ama. Ampong ka kay katanggor ni kawo. Nanto be mao ka mangguya na to. Kaya ikaw marhana, huwag kang magwat-wat, ha? Don't what me, ha? Bawal yun. Okay. So, alhamdulillah, dahil sa may mga kapatid tayong Christian dito, yes, ihalo na lang natin yung salita natin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At saka may mga tausog pa dyan. Gusto kong bigyan ng supplement yung mensahe ni Sheikh Ibrahim, ano yung apelido niya? Kaisi, tungkol sa relihiyon Islam. Dahil nag-symposium tayo, ang pamagat ng symposium natin na ito ay Islamic Symposium. So, I want to more elaborate about this topic, about Islam. Dahil kulang tayo sa kaalaman tungkol sa Islam. Tama yung sinabi ni Sheikh Ibrahim na kailangan alamin natin muna kung ano yung Islam, ano yung Muslim, ano yung saan naghango itong salitang Islam. Unang-una, ang Islam ay hango sa salitang As-salam. As-salam. As-salam is one of the 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala and His attributes. Ibig sabihin, isa ito sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nangangahulugan na ang as-salam na ito ay ang kapayapaan. As-salam is one of the 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala and His attributes, which means the peace, kapayapaan. Napakarami ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tanging ito lang ang napili na pinagmulan ng ating relihiyon at ang ating originality. Lahat ng tao, ito ang kanyang originality ay ang salam. Ang Islam naman ay nanggagaling din sa salitang salam. Dahil sa Arabic, ito yung masdar ng Islam ay salam. Ang ibig sabihin naman ng Islam is a religion, constitution, batas, batayan, or guidance ng mga tao sa kanyang pamumuhay. Yan ang ibig sabihin ng Islam. Islam. Ang Muslim is the implementer of the constitution made by as-salam. Kaya tama yung sinabi kanina ni Sheikh Ibrahim na ang pagiging Muslim kailanman ay hindi ito tribo. Tulad ng pagiging Christian. Ang Christian ay hindi tribo. But the question is when we become a Christian and when we become a Muslim. Kailan tayo magiging Muslim at kailan tayo magiging Christian? Yan ang tanong. Dahil may mga misunderstanding about being a Christianity and about being a Muslim. May mga tao na kapag may gumagawa ng masama ay halimbawa, ito ay nakapangalan kay Abdullah or sino man, si Muhammad, ay agad-agad inakusahan na iyan ay mga Muslim. Or halimbawa, sa non-Muslim naman, halimbawa si Pedro, si Juan, or sino ang nagnanakaw, agad-agad natin inakusahan na yan ay Christian. So please, bawal yun sa pananampalatayang Islam. Dahil walang relihiyon dito sa mundo na nagtuturo na magpakasama ka. Kahit anong klaseng relihiyon. Sa Christian man, kailanman hindi itinuro ng Christian na ikaw ay magpakasama ka. Ganon din ang Islam. Ganon din ang ibang relihiyon. Liban lamang sa isang relihiyon ang nagtuturo na pwede sila pumatay ng kapwa niyang tao. At ano ito? Yung mga tinatawag natin na mga Shiism na hindi naman lahat ng sekta ng Shia ay napapaloob sa paniniwala na yaon dahil napakaraming sekta ang mga Shia. Isa dito yung tinatawag na Nusairiyya. Ang Nusairiyya na yan
ay kailangan kamumuhian nila yung mga companions ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kasali sa kanilang akida na kailangan patayin nila ang mga Sunni. Yon ang pinaka dapat malaman natin dito. So, yan ang pinaka-importanting supplement natin doon sa lecture ni Sheikh Ibrahim Kaisi para sa kaalaman ng ating mga kapatiran na bumalik Islam. Bakit ang tawag natin sa kanila ay balik Islam? Hindi natin pwede silang tawagin, hindi natin pwedeng tawagin na sila ay mga new Muslim because there is no new Muslim in this world. Walang new Muslim dito sa mundo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitra." In every born is born in Islam. Lahat ng ipinanganak dito sa mundo ay ipinanganak na Islam. Nagiging Christian sila, nagiging Jew sila, nagiging Judaism sila, nagiging Orthoism sila, nagiging kung anong mga klaseng sekta sila dahil sa katuruan ng kanilang mga magulang. Kaya nga ang tawag sa mga kapatiran natin na kapag inakap nila itong uling Islam, ang tawag natin sa kanila is reverted to Islam. Balik Islam. Kahit anong tribo sila, kahit anong ethnicity sila, pag inakap nila itong religion Islam, ang tawag sa kanila ay balik Islam. Reverted to Islam. Lahat ng mga propeta, mula kay Adan, kay Moses, kay Abraham, kay Noah, kay Jacob, kay David, kay Jesus, hanggang sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa lang ang kanilang kinikilalang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa. At yun din yung kanilang mensahe dito sa mundo ay upang ipalaganap na walang dapat sambahin maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tama yung sinabi kanina ni Sheikh Ibrahim na sapat na sa mga tao na nag-testify kapag sinabi na niya sa sarili niya na ay bear witness that there is no God except Allah, and also bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah, ay sapat na ikaw ay Muslim. Hindi na kailangan ang second party or third party. As long as you accepted the belief, the faith in your heart firmly, ikaw na ay tunay na Muslim. So again, napaka sarap sa pakiramdam itong mga kapatid natin na umakap uli sa Islam dahil sa wakas ay nakita nila ang tunay na daan at ang tamang landas inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ito yung pinaka-point na gusto kong iparating sa inyo sa araw nito, sa gabing ito. Lahat ng mga tao dito sa mundo, naniniwala ng mga tao, hindi naniniwala, mga bad na mga tao, mga good na mga tao, ay mayroon silang tinatawag na basic needs in life. Meron silang tinatawag na basic needs in life. At lahat ng mga taong ito ay common sila sa basic needs na yan. Pangalawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala na tagalikha ay meron siyang tinatawag na basic desire for His creations. Mayroon siyang basic desire. Walang needs ang Allah. Dahil ang Allah, kailanman ay wala siyang needs. Dahil siya ang provider, the sustainer, the creator, everything, source of everything, ang Allah. There, so that ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang needs dito sa mundo. But they have a desire to all His creations. So, ano yung basic needs ng tao? Ano naman ang basic desire ng mga tao? Ang mga tao, ang kanilang basic needs, yak kalinya na tao, rangwango na tao, na po ni kuyagin sa mapya. Tama ba ako? Rangwango na tao ba niya? Magizani tao adarwaka. Di ka na darwaka. Mapepanginin. Mawagipanginin. Madupang-dupang. Di ka na marupang-dupang. Dayanin kalinian siya pa sa liyo na doon niya mapeginawanin maguyag-uyag. Namin padalo na basic needs. Marar kalig ko tanin.
makadrak sa mapya, makambalay sa mapya. So mga mama, ang matagali kagayo manina, makagayo masapat kataw. Mga basic needs benamba. Yang na namba na basic needs. So Allah Ta'ala, naaral kanina basic desire. Ya basic desire no Allah Ta'ala, nambalingani ka ikinadaw no Allah Ta'ala sa suratul Qasas aya number 3. Kaya pidaw no Allah Ta'ala yuba, natigin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarisin. Sa kami tigo Allah Ta'ala na yanami kalinian. Nagango na to ba niya agka-ofres lahat-lahat ng mga tao dito sa mundo. Nagango na to ba niya ang malubay. Niya ba aayatan nalo na katuyon sa kanutimpo ni Musa alayhi salatu wassalam. Uged na so application sa kanuhukumanin na taman sa kagubernador niya na applicable. Tigo Allah Ta'ala yanami kalinian sa kanong mga kawam mo Musa ana ofres kanutimpo ni Firaun na mapay ginawa niyan maguyag-uyag siya ba sa leonador niya. Mapay ginawa niyan dadalpa, mapay ginawa niyan maguyag-uyag, gawa sa siran, gape matamanan yan. Nang guyana mi kalinian tigo Allah na siran imabaloy at kamamay kanudapan yan. Wa naj'alahum a'imma. Nasamayan alhamdulillah. Madakil ged sa may mga mapya apakomasal kano. Apya niya po kinajimposyo man niya sa aming pakikinagang ko ibitian na mga riko niya MC na first time niya anang gula siya sa derpania. Na napakaraming mga nangyayari sa inyo. Pero iba ito nangyayari sa inyo ngayon. Dahil bukod sa nagkakaisa-isa kayo dito, nandito yung suporta ng mga taga-local government ng Maynila dito sa Basico. Nandito pa yung mga kapulisan natin, nandito pa yung mga men in uniforms natin na full support. Nandito sila lahat sa atin. So alhamdulillah na aside from mabaloy kano sa kano kamamay kano del pano nanto sa sigara ayatan nanto na tigin wa naj'alahumul warisin. Yan ami kalinian tigo Allah na siran makawaris sa kano del pa. Ya padalo na waris na ma-inheritian sa del pa. Di ka na ownership. Kasi biraya magkaiba ang ownership at saka inheritance. Yung ownership pwedeng nakatira ka doon pero hindi mo pag-aari. Yun ang ibig sabihin ng ownership. Melkiya. Ang warasa, waris, nakatira ka doon, pero ikaw yung may-ari at lahat ng kung anong meron doon ay sa'yo. Sa'yo. So, ito yung nagiging challenge sa atin. So, means, itong pag-exercise natin sa tinatawag na right to self-determination, ito ay isang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, everybody's have the right to exercise their own practices or in their own culture kahit anong klaseng tao ka. Meron kang kalayaan gawin yon, no? Na walang pwedeng magbabawal sa iyo. Ito ay base sa banal na Quran at sinangayunan din ito ng international humanitarian law at ng international community, higit sa lahat ang National Security or International Security Council ng United Nations. Mayroon tayong tinatawag na freedom of religion. No? So lahat tayo ay may karapatan. So hindi pwede na ipagkait sa kahit sinong tao ang pag-exercise sa kanilang belief, kanilang pananampalataya, dahil ito ay sinangayunan ng batas ng tao sa mundo. Hindi lang Quran ang sumang-ayon dito. Kaya nakikita natin ngayon, doon sa Saudi Arabia, dati ay meron sa kanila yung tinatawag na discrimination. Pero dahil sa paglawak nitong batas na ito, batas ng mundo, ng tao sa mundo, yung IHL, International Humanitarian Law, ngayon, malaya na ang lahat ng relihiyon sa Saudi Arabia, liban lamang doon sa Makkah at sa Madina, dahil yun ay ipinagbiling ng mahal na propeta na hindi pwede pasukan ng mga papers of the book, yung Madina at sa Makkah al-Mukarramah.
So, yun lamang ang exemption doon. Pero maliban doon, kahit saan lugar dito sa mundo ay mayroong karapatan ang kahit anong belief, kahit anong pananampalataya. So, yat ano question siya. Nakagina, kanele tano lakita ng to basic needs, ng basic desire no Allah Ta'ala, na ya question, bakit hindi natin ito matamo? Hanggang ngayon ay naghihirap pa rin tayo, hanggang ngayon ay medyo nahirapan pa rin tayo sa lahat, sa pamumuhay, sa paninira, sa kung ano-ano yung mga sinasagawa natin dito sa mundo. Tandaan natin, may kasabihan na sabi niya, if the Quran is get the problem, Quran also will get the answer. Ibig sabihin nun, kapag ang Quran ang pinanggalingan ng problema, diyan din manggagaling sa Quran ang solusyon. Hindi kaya solusyonan ng tao ang mga bagay-bagay na nandirito sa mundo dahil limitado ang kakayanan ng mga tao. So, paano natin matamo yung mga basic desire natin na yan at saka yung basic needs natin na yan at saka yung basic desire ng Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan natin ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang salita ng Allah sa suratul Hajj. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, "A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alladhina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Yapid dalun Allah Ta'ala na yanami man palilintarin siapa sa riyo na dunya. Pagkalbanan sa mapya, uyagan sa mapya, tigo Allah Ta'ala ang mga tao, bigyan namin ng kalayaan, buhay namin sila ng maganda, ng mapayapa, ay yaong mga taong mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung mga taong nagsasamba, nag-perform ng 5 times daily prayer, na niya may kapagsambayang ba niya, nasamaya na, aming kapag ikinagang kuibitian ng mga ariko niya, na may makadi mo rin masgid siya ka sawati. O rango na to siya ba Muslim, kazambayang samba sa sawati ng kerekulo, di pa makaduni masgid banamba. O gerayanan padalo na kapagsambayang, amasampenan ka, i-basic kanto needs ka, nang go-basic kanto desire no Allah Ta'ala, na sa kazambayang ang pagsasala, pag-pray na isinasa buhay mo ang values nitong pagsambayang. Hindi lamang yung pagruko at sa kapagsagyod. Ito ay kung paano mo isabuhay yung mga value ng pagsambayang. Napakaraming value ang pagsambayang na kung isabuhay natin yung mga values ng pagsambayang ay tayo na ang pinakamagandang nilikha dito sa mundo. At tayo na ang magiging tularan ng lahat-lahat ng mga tao dito sa mundo. Bigyan ko kayo ng example. Ano yung mga dapat i-promote natin na mga values doon sa pagsambayang? Naniniwala ba kayo na lahat tayo ay hindi pwede magsambayang pag hindi tayo nagka-apply ng ablution? So, yung pag-ablution na yan, kung tutuusin, kahit hindi ka na mag-ablution, dahil siyempre nagligo ka, di ba? Nagligo ka. So, full na yung paglinis mo sa katawan mo. Pero bakit kailangan mag-ablution ka? Kasi ang pinopromote na values doon sa ablution ay value of cleanliness and orderliness. Yanin maana na yung sa kapazambayang na yanin pagkapromote na kapamalimpyo nanggo kabamalimpyo aden gugudanin kapanggamit sa iga aden atuanin nambe maana na orderliness, cleanliness and orderliness, nambe katagan na nambe padalo na values na kapazambayang na apyasambon sa wala apyas kanubo ng mga babay. Kaya kung isabuhay natin ang values nitong ablution na ginagawa natin 5 times daily, wala tayong maamoy na Muslim na mabaho. Lahat ng Muslim ay mabango. Lahat ng Muslim ay malinis. Lahat ng Muslim ay nakakainggit.
Dahil isinasabuhay nila yung values ng ablution na yan. Pero bakit marami pa sa atin yung mga hindi kanais-nais ang amoy? Dahil hindi nila isinabuhay yung values ng ablution. Yan ang tinatawag na values ng pagsambayang. Pangalawa, pag doon ka sa mosque, ang napopromote na values ng pagsambayang natin doon sa mosque ay yung tinatawag na cooperation, unity, obedience, ata'a, closeness, brotherhood, sisterhood. Lahat ng napakagandang hinahangad natin na mangyayari sa atin ay nadidevelop yan ng sambayang sa pamamagitan ng pagsambayang natin kung ito ay sinasabuhay natin kung ano yung mga value na naituturo sa atin. Kaya ang nangyayari sa atin, nagsambayang tayo na hindi natin isinabuhay kung ano yung mga aral na pwede natin makuha. Napakaraming values. Balikan natin yung mga verse sa Quran na nagturo sa kahalagahan ng pagsambayang. May sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa aqimis salata lidhikri, and perform as-salah in order to establish or remember me. Ibig sabihin yan, na-develop niya yung pagiging closeness mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yanin pagkapamando, ikapasambayang na ga-developin closeness ka, kansikanen ka, kano Allah subhanahu wa ta'ala. Na amen kataw, kambaluis kanina God-fearing, na nampamba ka pambuat sa kanina pinakamapya ataw. Nanggo nampo ba igaranti sa masustain ni peace and order siya sa kanu kapandadaypatano na amen kamabalitano a God-fearing. There is no guarantee in sustaining peace and development or peace and order in our country. It is depend on how we become a God-fearing persons. Walang katiyakan na masustain ang peace and order dito sa lugar natin, liban lamang kung tayo ay tunay na mananampalataya sa Allah. No matter what the belief we are, what the faith we are, what the ethnicity we are. What is important is to exercise what the belief we are. Importante na manggerbag ta, ingini agamanan ka, Christian ka man, or Muslim ka, na amen kang gerbag ka ng ka, na ma-develop ang ka, i-relationship ang ka sa kano ng adenser ka. Na niya pinaka-importante. Ikadua, natigo Allah Ta'ala, wa aqimis salata inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. And perform as-salah, verily as-salah is an obligatory to everyone in peace time. In peace time. Itinigutigo Allah Ta'ala sa sambayang, kaya na susambayang nayanin ka adan na nakaparadusal kano sa nataratanto orasin. Ngini values agakwa sang tuba akadayon Allah. Yagakwa a values sang tuba nagkapamando ka sa padalo na time management. Na importante sa uyag-uyag tanoy time management. Kasi siya sa concept na secular na yanin padalon na time is gold. Ugeda siya sa Islam na dikanameto. Because in Islam perspective, time is life. Time is life. Mahalaga sa atin itong mga oras natin. Kaya kayong mga akawato nisa, kami ay saludo sa inyo. Dahil binigyan ninyo ng halaga yung time ninyo. Pamakutin ho ini atimpo. Kamo may timpo di ko makagaga. Ya tama namang guano na only imagination. Ya tama namang guano na kanugunin. Dapat sana nangyari na ito sa aking noon pa. Pero wala na, hindi mo na kaya dahil umabot na sa iyo si Bongs. Sinong si Bongs? Yung si Bungaw. Kaya mahirap na pag inabutan ka na ni kapatid na Bongs. Kasi tanging imagination lang ang mangyari sa iyo. So yun ang nagiging problema. So lubos-lubusin mo na hanggat kaya mo ang mga mabubuti. Si Umar ibn al-Khattab, sabi niya, ikitanim khamsan kabla khamsin. Shababuka kabla haramik. Ginauka kabla fakarik. Sihatuka kabla sakamik. Paraguka kabla sugulik. Wahayatuka kabla mautik. Yapit dalo ni Umar ibn al-Khattab, na pamakuti katingin sulima timan kanuna nuri kapan goma na lima timan. Ngini lima timan, so kangudan ka, tama na rin ka pang
pambungaw, pambongs. So kakawasan ka kanu unano ri ka pan paggamens. Pagkamiskinan. So kapiano gawasan ka kanu unano ri ka pan paggalobs. Ganun ba yung paggalobay, paggalobs? Okay. Nang gusto bibiyag ka pan tama na ri ka pan pabatay. So ang wango na niya na bamakutan niya sa girl. Okay. Ikatuwa example, akataga na sambayang anasisita na mapromote no evaluation na sukinadayon Allah Ta'ala sa tingin wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar and perform a salah verily a salah is prevent abominable acts and indecencies. Yan yung maana na itindig sa sambayang kaya na sa sambayang napakasapay sa kanuwangan ng galbag kamawag ng gusto mga galbag mga immoral, yung mga abuses na yan. Tulad ng sinabi ng ating sister na nandito kanina, na marami ng mga nangyayari sa atin, yung mga violence, no? Yung mga sexual harassment, yung mga violence, especially sa mga kababaihan natin. So, ikaysa, apakasapoy sa namba na kazambayan. So, kailangan na ipaguyag-uyag ta. Na ikaysay niya ba ang makakuha sa basic kanto needs na no, ng basic kanto desire ng Allah Ta'ala na kazambayan. Alladhina immakannahum fil ardi aqamus sala. Nga na ikadua, wa atawud zakat. Bakit mahalaga itong zakat? Alam natin sa history ng Islam, dumaan sa mundo ang tinatawag na Golden Age of Islam. Ibig sabihin ng Golden Age of Islam, bulawan na tempo. Siya pa sa Leon na dunya. Katawano, ano yung mga nangyari, bakit dumaan ang history na bulawan na tempo, siya pa sa Leon na dunya? Sabab sa kina-institutionalize sa zakat. Kinaduan manggay sa zakat. And that was the time of one of the very close companion to the Khulafa Rashidin si Omar ibn Abdul Aziz. Nakalabi dua lagumbo kinakamal na migawa sa sudungya, migawa sa sudalpa, migkapya sudalpa sa babo sa kina-institutionalize sa zakat nanggo kina uyag sa padalo na trust kina jasaliga. Kaya gina-amen ka ma-develop i-trust siya sa kano community na pagkapya, suwangon no, iganat sa pamilya, organization, community, pag nandiyan na yung trust ay gapyar man to sa kapandadalpa. Kaya kung meron tayong makita na tao na very trusted, kung meron tayong kakayahan, pwede natin bilhin yung tao na yon para pakinabangan natin yung pagiging trust. Dahil ito, yung pinakamahirap na hanapin sa araw na ito, sa mga panahon na ito, ay yung mga trusted persons. Bihira ka lang makatagbo ng mga trusted persons. Kaya, bihira din yung mga organization na nag-succeed. Kaya, pag may nakita kang organization na nag-succeed, dahil yan sa trust among its others, no? So, ito yung pinaka-importante. Okay. Kapag ang sa zakat, nayanin values na pagka-promote ni padalunan to generosity, kindness. Yani manana, so kapangangalimuan, nanggo kawaga manggiginawa. Kagina gaawa so negative values at igyan niya envy or jealousy ataw ka-greedy. So katangalikod sa tamukin nang gusto di kapano sa tamuk nagaawa na namba kapag banan. Siya kanu taw bangge sa zakat naggawa sa kanini padalo na greedy, sakim, kasakiman sa kayamanan. Dahil may mga tao na sakim, no? Sakim, ibig sabihin ng sakim, hindi mapons. Hindi mapano. So, gaawin to ba sir kanin? Long naman to sa kano mga recipients, sa padalima, naggawa sir kanin yung inggit. Yung angst. Gawa sir kanin so kainggit. Gawa sir kanin so katangalikod. Gawa sir kanin. So, namin pinaka-importante san na
alladhina in makkannahum fil ard aqamus salah wa ataw zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar na serta na databangay sa kadusugway sa mapya. Kaya suportahan natin ang mga local officers natin dito sa pag-utos sa lahat ng uri ng kabutihan upang lumaganap ang mapayapang paninira dito sa lugar natin, at suportahan din natin sila doon sa pagbabawal sa lahat ng mga ipinagbabawal upang ma-minimize yung makakasira sa pamumuhay natin at paninira natin. So, niyaba, ipinaka-importante katawan tano asawal sa basic kanto needs ng basic kanto desire no Allah Ta'ala sa kita no. Kaya na kami ito na paggiuga ko sa mga lugar kambitiya ko geda katawan ko sa mga padua turun ko na piyas kami padua turun kebon ang gayugat kebon na mandator na bayumanin kami no bumagakat ogera inshallah na mayumagat kami bagakat ang pamasan kami pan sa ticket ogera basta pengat kami no baluman di kami nurong pamase sa ticket makoma kami sir kano inshallah subhanahu wa ta'ala. So again, on behalf of the Committee on Da'wah and Masajid Affairs sa Cotabato City, and on behalf of the Hay'atu Ulama al-Muslimin bil Philippines sa Cotabato City, based sa Cotabato City, kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng sponsor namin. Hindi na namin kayang banggitin, pero higit sa lahat ay sa pamamagitan ng Jum'iyatul Akhawat An-Nisa, inshallah subhanahu wa ta'ala. So, God bless every one of us. Maraming salamat inshallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Takabbalallahu a'malana wa jami'a a'malina salihat wa nadu Allah subhanahu wa ta'ala an yuballigana syahr Ramadan al-mubarak inshallah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.